Okay mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. Meron na naman po tayong panonoorin. Ito'y galing sa Balitang Pinoy TV. At ang title, shocking to na bigla ang lahat. Just now, breaking news. Grabe to, Chavit kumanta na. Halalagot. Patungkol dyan ang ating panonoorin. Galing sa ating Balitang Pinoy TV. Pero bago po ang lahat, kailangan nyo po munang malaman itong mga balitang ito. Meron muna tayong pang special bonus pang ating intro mga kapatid. O, ilalabas natin ha, para mas maganda. O, ayan, mainit-init pa. Sabi sa Pinoy Trending, BP Sara gustong panagutin ng ilang netizen dahil sa nangyaring gulo sa rally. Sino pong mga netizen yan? Marami ba yan? Mas marami ba yan sa mga bumoto sa ating BP Sara? Lahat na lang sinisisi nyo kasi sa Duterte. Nagiging memes na tuloy, no? Nung unang panahon daw kasi, si Rizal, kaya daw ho yun na beng-beng sa Luneta, kasalanan daw ng mga Duterte. Pati si Bonifacio daw, kaya daw na dali yun noon, kasalanan daw ng mga Duterte, nagkamali daw ng lusog. No, BP Sara gustong panagutin ng mga netizen? Kalokohan. Kayo naman? Baka naman, si Manang Claire nangangamoy lang naman, pero wala pa naman tayong ebidensya. Hindi niya pa pinangalanan pero yung amoy nun parang papuntang Duterte yung sisi. Nakakalungkot man isipin, ewan ko kung totoo man ang nangyari. Meron daw mga nawalan ng buhay doon po sa rally. Hiwalay ho ang rally ng mga mga maka-Duterte. Nasa ibang lugar po sila, marami din yon. Marami din naman dito kaso mga geng-geng. Geng-geng. Yan. Tapos, hinaluan pa ng mga makakaliwang grupo, di sama-sama sila. Sobrang gulo nung nangyari. Biruin mo, hindi kaya nakakaya tayo na sa Indonesia, saka sa Nepal. Biruin mo dito, doon sinunog mga bahay ng mga magnanakaw, mga ganon. Dito sinunog yung Sogo. Bahay ng mga nagpapaligaya. Mamaya may may magkasintahan dun, mga bagong kasal. O kaya may raos man lang yung isang gabi nila. Tapos, ginawa nyo parang kalokohan dyan. Talaga tong mga kabataan na to. Anong kinalaman ng Sogo sa tiwali sa gobyerno? Ibaba ang singil ng Sogo. Ay, nako. Eto na mga kapatid. Simulan na po natin itong ating reaction video intro. Yeah. Siyempre, ang reaction video na ito sa inyo na. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Okay, yung pag-uusapan natin kay Chavit, no? Sana man lang meron pong mangyari sa mga revelasyon niya. Okay, tuloy ho tayo ha. Action lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez. At sa gitna nga ng kontrobersyal na maanumalyang flood control project. And ngayon sinasabi ng mga kongresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin nyo, dami... Sabi nga, hindi daw siya uuwi kasi nagpapagaling pa siya Ano ba sakit nun? Ano kaya sakit nun? Malala ba? Parang din. Kaya naman ng mga dito yun Ang daming mga mayayaman na hospital dito sa Pilipinas. Control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan. Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji. Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright. Okay, magandang araw po sa ating lahat at heto, panibagong reaction video na naman sa mga nangyayari sa ating world of politics dito sa bansang Pilipinas. Ay, ang press con nga na nag-trending ngayon, itong si Chavit Singson. Yan ang papanoorin natin na talagang nag-express na ng pagkadismaya itong si Chavit Singson sa administrasyong Marcos. Okay, nilaglag talaga itong si Bongbong Marcos. Sabi pa nga ni Chavit Singson, nagka-amnesia na siguro itong si BBM. Di ba? Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go!
Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, punta tayo dito sa press ko naman ni Chavit Singson. Okay? Binabanatan niya ang administrasyong Marcos dito. Ito, panoorin natin. Parang paikot-ikot lang tayo eh. Dapat ang unang imbestigahin, flood control as Oo. flood control is concerned. Dahil hindi lang flood control Ang problema nito 2023, 24, 25 ha. Hindi po yung sa nakaraang Duterte. Kasi may mga ilang nakaupo dyan, ang sinisisi, Duterte pa rin. Ang pinakatalamak daw, sino ba yung siraulo na yun? Talamak daw yung flood control sa Davao City. Alakuhan nyo naman. mga katiwalian. Grabe naman yung mic niyan, anak ng tete, hindi nyo pa ni-ready agad. Sakit sa tenga. Hindi lang po flood control. Nagfi-feedback yung ano nyo, microphone nyo kasi sobrang lakas ng speaker ninyo. Huwag nyong iharap yung speaker sa microphone. Oo. Para naman, may mga technical dyan, di ba? Dapat may mga IT dyan o technical na mag-aasikaso dyan. Ay. Yung media na ito. Di Sino pala ang media dyan? Alam nyo yan. May mga technician dyan eh. Flood control. Unahin natin sa Region 1, Ilocos. Dahil si Presidente nagsabi, may wala ang flood control. Ang flood control sa anong year to? Panahon na ni President BBM, 10 billion flood control. Diskaya rin eh. Oo. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Ah. Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sinabi ni Chavit dito, sa lugar raw nila ng mga Marcos, mga diskaya rin raw yung mga contractors. Patay tayo dyan. Sa Ilocos Norte lang, Ah, Ilocos Norte ha. St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Na. Patay. 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, Na. St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Correct. Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa, si Dave Season. Matino po yun. Kaya nakikiusap. At saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Tama, oo. Dahil yung map as far as Di ba? Tama si Chavit Singson. Unahin nyo yung Mayor Magalong sa investigasyon ninyo dyan sa independent body ninyo dyan na itinayo ni Bongbong Marcos. Unahin nyo ang Ilocos Norte, yung lugar ng mga Marcos. Kasi si Chavit Singson ang nagsabi, marami ring mga dapat questionin dyan ng mga proyekto. control concern at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Sila ang contractor nila eh. Ah, Ba't pa imbestigahan nila muna yun? Nandun lang lahat ng kalukuhan. Wala eh, paano nila iimbestigahan yun? Sila din kasi. Opinion lang ho ah. Paano mo iimbestigahan yan? Eh, di ba nga, sabi nga nila, may mga ganitong pagkakataon, kung sino pa yung mga kriminal, kung sino pa yung suspect, o kung sino pa yung talagang gumawa niyan, sasama sila sa mga investigasyon para pag may nakita silang butas na pwede silang madali doon, guguluhin nila. Diba? Ganun lang talaga yun. Nakakaawa itong Pilipinas kasi may mga tao na ayaw tumingin sa tama. Gusto nila doon lagi sa mga mali. Sabi nga ng isang nagrally, doon po sa mga Duterte tahimik doon. Hindi po doon nangyari
yung mga malalakaw kasi talaga. Pero mo rally, sogo yung binanatan. Tapos may binugbog na bata kasi nga yung ginagawa nila. Nakakaawa din yung bata, nakakaawa din yung mga kapulisan. Sa madaling sabi, yung sinasabi ko ngayon na itong mga maka-Duterte natin, tahimik silang nagrarally. Okay? At ang pagkakasabi nila, kung ang Visayas Mindanao lang daw, o kung doon na mismo yung palasyo, baka daw matagal na daw sunog. Hindi, ang nangyari kasing rally ngayon, iba eh, kakaiba. Kakaiba po, parang palpak. Dapat payapa lang, no? Manawagan. Okay, kay Chabit tayo mamaya, pag-usapan natin yan, ha? So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh, tatagal pa. Matagal Diretso pa yan. na. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolusyon na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung Hindi nga po pwede, sir, eh. Kahit mag-suggestion kayo. Kita nyo, nag-rally maraming tao. Sobrang daming tao nung panahon po ng iglesia. Panahon. Ano ba tawag doon? Nag-rally iglesia, pinanawagan nila, wag i-impeach si BP Sara. Sobrang dami nun. May nangyari ba? Wala. Naging mas agresibo sila sa impeachment hanggang makarating sa 3 hanggang 4 na impeachment na lahat yun palyado. Ang daming tao nun sa Luneta, sobrang daming tao nun. Pero walang nangyari. Kapayapaan na yun ha. Ngayon naman, nagkaroon ng rally, mga DDS, kapayapaan, nasa ibang lugar sila, nananawagan lang sila. Dito sa mga kabataan, hindi nila na-organize ng maayos. May mga rapper, oo, salamat po. Pero sana na-organize ng maayos. Depende na lamang po. Pinaghihinalaan kasi yung mga makakaliwang grupo na nanggulo. No, yung mga kabataan, tapos sila din yung nadali. Kawawa naman, no? Yung nakapula, nakita ko tumumba. Ewan ko kung buhay pa ba yun o hindi na. Dahil ang dami po eh. Ang daming gulong nangyari dyan. Kawawa naman yung Sogo, wala namang kinalaman. Kung magsusunog lang naman din kayo, maninira rin lang naman kayo, ba't hindi pa sa mga bahay ng mga buhaya? Ganun na lang sana ginawa nyo. Baka pagtawalan tayo ng Nepal, sabihin niya, mga weak talaga itong mga Pilipinas. Kabataan, hindi nagkakaisa. Wala. Yun na yung parang pinaka-last chance sana natin na pwedeng mabago itong ang tawag dyan, gobyerno. Kaso nagtagumpay po ang mga dilawan sa nangyari. Tagumpay sila ngayon, sa totoo lang. Pero wala na. Sa ngayon hindi na ako umaasang may magbabago pa sa Pilipinas nating mahal. Kahit anong bulgar ni Chabit dito, sa ngayon pong na may nakaupong ganyan, matigas at ayaw pa rin mag-resign. Talagang pinaninindigan pa rin, may tiwala pa rin siya sa sarili niya, no? Meron nga akong nakitang vlog niya, ewan ko lang baka naman fake news yun. Nakita ko lang pero hindi ko pinaniniwalaan, sabi niya ng gano'n, wag na lang daw ikulong yung mga kontraktor. Ewan ko baka AI yun eh, hindi ko lang pero tinitignan ko kasi dire-diretso magsalita, baka AI. Ang daming naniwala eh. May mga comment, 6,000 comments, sabi kasi ni PBBM doon na hindi natin sigurado kung AI o totoo. Sabi niya, contractor daw dapat hindi na ikulong. Ganyan, o hindi sila panagutin muna kasi baka daw hindi matapos yung mga project nila. Kung sinabi niya yon, ay wala na, pinagtitripan na talaga tayo ng bangag magtrabaho. Wala na, parang hirap talaga pag mapagtripan, no? ng addict sa pagtatrabaho. Yun lang ang akin, no? Baka naman kasi hindi totoo, wag din ho tayong maninira. Baka naman gawa-gawa lang din kasi dire-diretso magsalita eh. Alam nyo na naman yan na bulol-bulol magsalita, no? Parang ako, utal-utal ako eh. Pero mas grabe ho yan pag nagsalita eh. Kaya kung sinabi niya yon ay lahat to ng mga matatalinong tao, kahit komedyante ka, vice ganda, matalino ka. Kung sinabi niya talaga yun, wala na tayong magagawa. Sabi mo, ipakulong. Pero sabi niya, wag ipakulong. Kasi nga,
baka hindi tapusin yung project. Diba? Tangin ng pag-iisip yan. Kung totoo. Pag hindi, sino nakapanood doon? Baka naman pwedeng pa-comment dyan kung legit nga ba talaga yung sinabi ng Pangulo na yun. Napaka-importante nun eh. Kasi kung nag-iimbestiga to, tapos napatunayan talaga na totoong may dapat managot at ikulong, tapos sasabihin niya hindi dapat ikulong kasi nga, ang tawag dyan, baka hindi matapos yung mga project. Wala. Hindi panibagong project na naman yan. Panibagong ano naman. Wala. Ewan ko lang kung totoo. Sana hindi Pa-comment po mga kapatid. Baka pwede nyo maibigay yung link na talagang sinabi niya yan. Hirap po magkaroon ng ganitong presidente sa panahon ngayon. Tapos pagtatanggol pa ng mga wala nakikinabang kasi sila pero hindi nila alam balang araw. Sa ngayon hindi pa kayang makita Pero balang araw darating po yung panahon na makikita nyo na hindi na nakakabuti sa Pilipinas to. Hindi na tayo nakakabangon. Gusto nyo ba maging North Korea tayo? Sinong may knowledge? Sa mga nakakaalam po ng nangyari sa North, na pag-iiwanan na po sila, North Korea, na pag-iiwanan na po sila. Maawa po tayo na wag sanang mangyari yung ganun. Wala, yung mga lesbo din natin. Alam ko, gusto lang din nila ng kapayapaan. Gusto lang din nila yon. Pero, ang nakikita ng mga tao kasi, ipinagtatanggol yung mga buaya. Oo, for peace. Nandiyan kayo para sa kapayapaan. Para walang gulo. May nanggugulo din. No? So, talagang kaguluhan. No? Kung magtulong-tulong kayo na pabagsakin yung mga korap, hindi wala na usahan ng ganito. Kawawa mga kababayan natin pero wala tayong magagawa. Ito ang Pilipinas nating mahal sa ngayon. Maghintay-hintay na lang tayo sa mga susunod pang pagkakataon. Maging bisi-bisihan muna kayo. Wala Wala na. Nagkaroon na ng peace rally. Iglesia ni Cristo, sobrang dami no. Nakakabilib nga Tapos ngayon na naman, nagkaroon ng rally, magulo. Magulo at hindi magulo, walang resulta. So, saan ka pa? Wala na. Wala ka nang magagawa. Ba't adan?